Ayan. So, magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw, gusto kong pag-usapan itong balita na ito. Bali, ano pa ito eh? Noong May 30, 2024. Bali, ayan, pag-usapan po natin. Gusto kong komentuhan kasi. Bali, ipa-flash ko. Ayan. Ang sabi po, 37 in Davao City, PSSO dismissed for illegal drug use. So, basahin ko po yung article. At least 37 personnel of the Public Safety and Security Office, take note po mga kababayan, Public Safety and Security Office po ito ng Davao City, were dismissed from service after they tested positive for illegal drug use. O sasabihin na naman ng iba, fake news yan. Nasa balita po yan mga kababayan. At mahiya naman kayong sasabihin yung fake news kung ibinalita na nga. The 37 were job order workers and most of them were assigned at the Civil Security Unit that aids in maintaining peace and order in the city. Narinig niyo mga kababayan? Yung 37 po na na-dismiss dahil sa nagpositibo sila sa illegal drug use. Most of them po ay assigned bilang Civil Security Unit na nag-maintain ng peace and order sa Davao City. Yung mga tao dyan na nagtatrabaho pa na sila dapat supposedly yung nag-maintain ng kapayapaan sa lugar sa Davao City, sila pa tong nagpositibo sa ipinagbabawal na gamot. PSSO Head Angel Sumagaysay requested for the conduct of random drug test. Itong random drug test po nangyayari to sa lahat. Kasi way back nung ako ay nagtatrabaho pa sa isang fast food chain, nung working student po ako Nung nagtatrabaho po ako sa isang fast food chain, may mga random checking po talaga or drug testing na tinitignan kung ito bang mga empleyado gumagamit ng ipinagbabawal nga na gamot. So, normal po yung drug testing na yan. Lalo pa na yan na supposedly dapat sila yung nag-maintain ng kapayapaan sa Davao City. Sila pa pala itong gumagawa ng anomalya. At yun nga, may involvement sa pinagbabawal na gamot. Davao City Anti-Drug Abuse Council Action Officer Jafar Marohom Salik said those who tested positive may enroll in the drug rehabilitation program. Wow! Yun lang sa kanila, samantalang nung previous admin, diba? Wala namang sabi-sabi. Inaano na kagad Yung mga naging EGK victim, wala nang rehab-rehab Automatic na Kaya yung mga hindi nakakaunawa dyan, dun sa mga nabiktima, yung mga pamilya ng nabiktima ng EGK, lalo na po yung mga napagkamalan lang, naging kahawig lang, tapos yun na, kinitilan na po, tinanggalan na ng buhay, nang hindi man lang sila nakakapagbago, di ba? Lalo na syempre yung mga napagkamalan nga lang, di ba? Kumaga yung mga totoo talagang may involvement, hindi na po nabigyan ng pagkakataon na ayusin yung mga buhay nila. Kasi nga, sila na po mismo yung kumitil ng mga buhay ng mga taong yun, na as if kala mo, sila yung kataas-taasan para gawin yun. Kaya rehabilitation lang ang gagawin. Paano pala kung previous admin pa yan? Baka nga pinalaya lang tong mga to, hinayaan lang tong mga to Kasi, alam naman natin, na yung pangako na 3 to 6 months na masusolusyonan ang ito nga pong nangyayari sa bansa, isa sa problema sa bansa, alam naman natin palpak. Biruin mo, 6 years na nga Pinaabot na nga ng 6 years Pero palpak pa rin. Tapos kung matatandaan nyo dun sa mga naging press con, siya mismo namin niya, diba, na may mga ilang sa kanya nang galing to, hindi sa akin. Ako, nire-remind ko lang sa inyo na sa kanya mismo nang galing na may mga iilang mayors. Ayun, alam nyo na kung anong ginagawa. Tapos ito, yung mga dapat nagpapanatili ng kapayapaan sa Davao, sila pa itong nagpositibo
sa pinagbabawal na gamot. O ano na po, ano nga ulit yung bintang nyo kay President Bongbong Marcos? Vangag at adik. Sino ngayon ang totoong vangag? Sino ngayon ang totoong mga adik? Kayong mga kababayan, anong masasabi nyo? O, ine-expect ko yung mga taga-suporta dyan ng totoong mga vangag at totoong mga adik, magko-komento dyan sa video ko na yan. Hihintayin ko kayo na mag-comment. Kayo mga kababayan, mga kababayan natin na sumusuporta kay President Bongbong Marcos, anong masasabi nyo na ito nga, may mga tao pala, no, lalo na yung nandyan sa may civil security unit na involved sa ipinagbabawal na gamot. Diyan po sa Davao City. Yes, Davao City. Nasa balita yan, itong mga taga-suporta nito ng mga totoong vangag. Ayan na, binalita na ha. Baka sabihin nyo na naman fake news. May bago na naman kayong narrative pang counter dito. Ginagawa nyo mga tanga, yung mga naniniwala, yung mga sumusuporta sa inyo. Yung mga Pilipinong naluloko nyo. Itong mga matatalinong Pilipino, alam yung ginagawa nila. Alam kung sino yung paniniwalaan nila. Kasi may nakikitang facts, may mga source na nakikita. Kayo, puro paninira, puro fake news, yun lang yung hilig nyong ipakalat. Yung mga peking impormasyon na inilalabas na walang katotohanan. Public safety and security officer, kumbaga, dyan sa Davao City, ang na-dismiss. Ano ngayon? Ano ngayon ang reaksyon ninyo? Itong tanong ko na to, para dun to sa mga sumusuporta pa rin sa mga totoong vangag, sa mga totoong adik. Alam nyo mga kababayan, they never failed to amaze us. Kasi yung paninira nila kay President Bongbong Marcos, na binibintang nila kay President Bongbong Marcos, sila pala yung totoong gumagawa. Gawain pala nila. Ngayon, ayan, bumabalik na po sa inyo. Papakita lang kung sino talaga yung mga totoong vangag at adik dito. So yan mga kababayan, yan gusto ko lang po ipaalam sa mga kababayan natin na ayan nga po, May 37 po no, na personnel na dyan sa Public Safety and Security Office sa Davao City ang nagpositibo po no, sa ipinagbabawal na. So yun lamang po mga kababayan, sa mga hindi pa po naka-follow, naka-subscribe sa aking YouTube channel, Divine PH, Divine PH Vlog, and sa aking Facebook page, Divine PH, and ganoon din naman po sa aking TikTok na Divine PH Vlog. Asahan nyo po na patuloy po ang pagsuporta natin sa pamahalaan at ibabalita po natin ang mga dapat malaman naman talaga ng ating mga kababayan na may mga resources talaga tayo. May mga pinagkukunan tayong resources na legit po na may check nyo rin para naman po hindi magdahilan itong mga kritiko niya na gumagawa lang tayo ng fake news kasi hindi po natin gawain yan. Hindi tayo tutulad sa kanila. Hindi tayo tutulad sa kanila na magpapakalat ng fake news para pagtakpan yung mga mali nilang ginagawa. So yun mga kababayan, maraming salamat po and God bless everyone.